Hello po, good morning. Ayan, update po tayo. So, ito po yung project natin sa Anyana. Ayan. Metal works na tayo. So, bali guys, dito po sa may side is nalagyan na po yan ng waterproofing. Ayan. Plexiband din. Itong white na to is primer. Ayan. So, ito po plexiband din. Ito primer. Ayan. So, sa amin po, buong bahay, pipinturahan, pero lalagyan po muna ng waterproofing yan. So, ito na po yung naging extension ni Sir. Ayan. Ayan siya. Dito po sa likod, naka-plexiband na yan. So, ito po, papahiram pa po namin yan ng primer, then lalagyan ng pintura. Ayan siya. So, pagdating po sa plexiband, medyo magastos. Ayan. So, ganyan po ang itsura ng ating Anyana project. Yung mga AC, naka-install na po yan ang gusto ng may-ari. Andyan lahat sa likod yung kanyang condenser. Ayan po. Tapos doon po is naka metal spandrel tayo. So hanggang dito po sa may labas is naka-plexiband yan. So pagdating po sa renovation, kailangan yung mga kalat natin. Ayusin din natin yan, iligpit. Ayan po. So parang karamihan po sa mga gawa dito sa Anyana, parang ganyan ang peg. May open sila, tas 2 meters lang. Ayan siya. So, may part po dun sa taas na masilyahan na, then pinapahira na siya ng primer. Ayan. So, ang ganda na, di ba? Meron tayong gutter dun sa taas, naka-hide yan. Then, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa na po dito yung ating gate. Ayan. So, yung gate natin, simple lang yung gusto ni Sir. Ayan siya. 1 by 1 ang ginamit. Actually, sa design, hindi ganito. Parang walang frame. So, mas maganda may frame, mas matibay, mas kapit na kapit yan. So, nakakabit na rin siya. Tapos, dito po, may gate din tayo dito, pedestrian. Tapos, dito, yung ating main gate, tapos meron na tayong trench drainage. Ayan. Actually, nakatiles na rin po yan. Diba? So, sa Anyana, akala mo ganun lang yung renovation. Pero, yung extension ni Sir sa likod, dito sa may gilid sa harap, may abante tayo dito sa harap. Medyo magastos din talaga. Ayan. So, dito meron tayong tatakpan kasi meron kami ditong mga bawal-bawal. Maraming bawal dito sa Anyana. So, hindi pa natin siya natatakpan ng PVC, ng metal spandrel, pero meron na tayong wiring sa nakaabang dyan. Sir, magreklamo nga rin tayo. So, ayan guys, tuloy natin yung ating update dito sa Anyana. Ang nabigay na po sa akin ni Sir na budget, isumabot na po siya ng 750. Pero actually, abono na po ako ng 150,000, kaya nanghihingi po ako sa kanya ng additional na 200. So basically, parang umabot na po, pa 1 million na po yung inaabot ng material sa akin. Pero the rest po ng mga accessories, tiles, si Sir po ang bumili niyan. Kaya basically, lumagpas na rin po talaga kami ng 1M sa materials pa lang, tsaka mga accessories. So ito, sa Wilcon po namin siya in order, Santa Clara, kasi ang gusto ni Sir, kahoy. Ayan, Santa Clara, 2,000 plus ang isa. 2,000 plus ang isa, 19 pieces, kasi marami kaming woodworks na gagawin dito. So ito po ay baka kulangin pa kami. Ayan. So, ito po, existing na po ito doon sa loob, pero pinalipat ni Sir yung kanyang granite. Ayan, granite.
So gusto kasi ni Sir, bukod sa meron siyang kitchen sa loob, meron din siya dito sa labas. So sa renovation, mas maganda kung meron tayong lutuan din dito sa labas, lalo na yung mga papalambutin, mga prito, kasi medyo napapansin namin, nangangamoy po yung loob at the same time nagkakaroon ng moist. Ayan. So dito open po talaga siya. So, dito, baka dito yung gas range ni Sir. Tapos, ito, cabinet po yan dyan. Then, dito yung washing niya. May nilagay tayo dito na manhole. Ayan. So, meron si Sir ganito owning. Pinalagay niya rin. Sayang naman din kasi. Tsaka, ito po ay para... Dito po kasi yung rain hood. Ayan. Dito yung rain hood, kaya ito po, ayan, gagamit natin yan, di ba? Sayang naman. Konting linis lang yan, retouch, okay na. So, dito yung rain hood po, dito yung kalan. So, meron tayong ventilation, bukod sa rain hood, sa pintuan, may bintana pa. Ayan. Parang ano lang yan eh, parang tinuloy mo lang. Ayan. So, ito yung countertop ni Sir dito. Wala pa si Sir na biling tiles. Tapos dito po, nagpalagay si Sir ng island bar. So, meron tayong daanan dito. Ang sukat po ata na ito, 1 meter by 180. So, mas magandang bilhin ni Sir yung buong tiles na. Ayan. So, ito po buhos. Ayan, pansin nyo. Diba? May island bar. Tapos, meron pa siya ditong dining. Ayan. So, ito po wala pang tiles. Kitchen, wala pa. Pero the rest meron na. Tapos, yung mga tawag dito mga materials si Sir, okay pa naman yan. Magdadagdag na lang po kami pag kulang. Mga PVC panels. Ayan. So, yung pinto ni Sir, pinapalitan. So, nasa 1 meter po ata ito. Ayan na, diba? So, smart lock na lang ang kulang niyan. So, by the way, dito nga po pala sa Anyada, may mga existing na. Ayan. So, ang ginawa po ng team, dinagdagan para tumibay po yung ating kisame. Ayan. So, dito po yung ating pinto ng CR, tinanggal na kasi papakabitan po ito ng aluminum. So, tinanggal po yung tiles, tinanggal yung bintana. So, inayos din po yung ating kisame dito. Mas malapit na ngayon yung mga metal parings. Dito po kasi sa existing, medyo layo-layo. Yung iba po tinanggal dyan, pinalitan. Ayan. So, kung may unit po kayo sa Anyada, advice ko po sa inyo, kung pwede lang ha, kung pwede lang, huwag nyo na pong ipa-install yung mga tiles. Kasi yung tiles po dito, pinatanggal lang din ng may-ari. Pati po dito sa CR, pinatanggal. So, bakit pinatanggal? Yung tiles po kasi doon, pag nag-tiles ka dito, magiging iba. Magkakaroon na ng pagkakaiba yan. So, mas maganda, kung pwede pong hindi muna nyo ipalagay, pwede, para yung contractor na lang mismo ng renovation ang magkakabit. Pwede rin po yung mga gypsum board, pwede huwag nyo munang ipalagay. Tapos, ang advice ko rin po sa inyo, pag nagpa-renovate kayo, ayusin po yung wirings, kasi isa lang po yung mga abang niyan. So, eto, malalagyan namin siya ng pin lights, ng center light. Tapos yung sa AC naman, habang hindi pa po nasasarahan yung ating kisame, ayan, nagsabi na po ako kay client na pwede na siyang magpa-install ng AC. Pwede naman po yung takpan. So dito rin po, binago po natin yung linya ng wirings natin dito. Yung electrician ko po ang nag-ayos nito. So ito po, automatic yan. Once na nagkaroon ng trip, automatic po yan mag-shutdown. Ayan, so inayos din po natin yan. Lahat ng wirings dito inayos. So kung may unit po kayo sa Anyada, yung hagdan, mapapansin nyo,
semento na po ito. Ang request kasi ng may-ari, semento. So, kasama po ito sa kontrata. Mas matibay naman din talaga. Tapos lumapad pa yung step. Ayan. Tapos dito po sa second floor, ayan. Dito po sa may hagdan, magpapalagay po yata si sir ng glass. Tapos ang material sa gagamitin sa hagdan is tiles na lang. Kami po ang bibili. Ayan. So, dito po sa second floor, meron na po itong tawag dito, existing na 3 kwarto. So, same pa rin naman, hindi tinanggal, pero inayos po yung kisame. Ayan. Naglagay po tayo ng insulation. Diskarte na lang po ng team kung paano po ilalatag yung insulation dahil existing na po yung roofing. So, yung mga pinto, stay pa rin. Binawasan na lang po ito. Tapos, ayan, nalagyan na natin siya ng tiles. Ang existing po kasi dito is naka-vinyl. So, ito, ang gusto ng may-ari is naka-tiles. Actually, yan din po talaga ang suggestion namin. So, sa second floor, meron po dalawang bathroom. Ayan. So, isa dito, naayos na rin po yung mga linya dyan. Tinanggal na rin po yung existing na pinto kasi kakabitan po yan ng aluminum door. Ayan po. So, dito ang isa pang kwarto. Ito po yung master bedroom. Ayan. Sa master bedroom, request ni sir is magkaroon po ng cove. Tapos naka-PVC panels tayo dito. Ito po yung isang bathroom. Natanggal na rin po yung existing na pinto. So, dito ang galaw po, ceiling works, metal works, tsaka po pintura. So, sa pintura natin, masilyang muna tsaka primer. Ayan, nagka-primer na sa labas. Ito po yung sabi ko sa inyo, meron na tayong AC na nakaabang dito. I-move na lang po natin yung outlet doon. Existing na po yung outlet, so itatabi lang po natin dyan sa may AC. Ayan. So, dito po yung dating balcony, pinaano to ni sir, pinaabanti ng konti, siguro mga 1 meter mahigit. So, dito po yung kanilang magiging closet. So, ayan po naka-PVC panels na. Ayan. So, dito meron tayong mga cabinets na gagawin, kaya hindi natin pwedeng isagad yung mga kornisa. Ayan. So, meron pala ditong cabinet. Sagad ba natin yung kabinet mo ta? Sagad yung kabinet doon? Hindi ko alam kung sagad eh. Pero, wag mo muna yan, kornisahan. Oo. So, ayan, mamasilyahan itong ating cove. Ang gusto ni Sir, cove light. Depende kasi yan. Kung gusto nila resist o cove light, pwede naman yan. So, dito may iniwan tayong konting awang gawa ng maglalagay sila ng tawag dito, cortina. Yan. So, akala ng iba, since meron ng existing po ang Anyana, akala nila pagdating sa renovation, konti na lang ang gastos, konti na lang ang gagawin. Hindi po. Malaki po ang gastusan kasi yung mga existing naman dyan ng mga tiles is hindi naman yan naka-full. So, hindi rin naman gusto ng may-ari. So, papalitan, pati po mga accessories. So, expected, pag siguro sa mga Anyana sa renovation, siguro aabot po ng mga 2M to 3M. Renovation pa lang yan, kasama na po ang labor. So, dito, picturean po natin. Ayan o. So, lahat dito is lalagyan din po natin ng kornisa. Ayan. Yan na po yung magiging pangsara dito sa mga gilid ng ating PVC. Ayan po. O, di ba?
So, mas maganda naka-PVC panels. Meron na tayong insulation, meron tayong cement board. Hindi po yung babagsak basta maayos, basta matibay po ang pag-i-install. Hindi po yung babagsak. Tapos meron din po tayong PVC panels. Ayan. Sa labas, hindi na lang po ako makakapunta. Pero ayan, nagmamasilya na rin po dyan, tsaka nagpa-primer. So, dyan din po sa may balcony, ita-tiles din po yan. So, ganun lang. Yung iba po dito na existing na pinto, pwede naman yan stay pa rin. Depende sa nagpapagawa. Pero, kahit ganun po, malaki pa rin ang gastusan. So, by the way, dito nga po pala sa unit ni sir, yung iba pong mga materials, then mga accessories, siya po yung bumibili. So, yung iba po na hindi niya kayang bilihin, pinapakiusapan niya na lang po kami. Pwede naman yun, pwede naman po kami ang mag-asikaso. So, sa renovation din po sa amin, nauuna po talaga ang extension, sunod po ang taas, huli po dito sa ground floor. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, tambakan po ng mga materials at saka po ng ating mga tools. Yan. So, yung ating, yung ating gate, ikakabit na. Ayan po. So, malaki po ang gastusan. Gawa ng, malaki po ito eh. Actually, kung okay na po sa inyong tirahan yung turnover ni Anyana, pwede naman po. Pero kung syempre, kung gusto nyo pong i-improve pa ng mas level up, pwede naman. Pwede naman po yan. Kasi yun nga, magagastusan din po talaga kayo. So again, sa materials po ata, na 1M pataas na po kami. Doon po sa mga makikita nyo dito sa extension yan, inabot na po kami ng 1M plus. Tapos sa labor, siguro kung gantong renovation po, aabot po ng mga 3M. Kasama na po yung labor. Pero sa amin po kasi hiwalay ang labor sa materials. Ayan na. Kinakabit na po yung ating gate. So actually guys, mas matibay po talaga ang aluminum. I mean, ang stainless. Kaso, yung iba po kasi nagpapagawa sa amin, ayaw nila ng stainless. So, kadalasan pong gamit namin is metal tubular. Ayan.